Kaibigan, lahat tayo tumatanda, nagkakaedad, alam nyo, mahirap, di ba? Marami pa tayong gustong gawin sa buhay. So, ano tong 7 bawal gawin pag tumatanda at nagkakaedad? 7 things na bawal at meron din 7 things na gagawin. Tingnan natin, ha? So, ito yung mga edad natin. 40, 50, 60, 70. Yan. Number 1 na i-stop natin, dapat iwas tayo sa aksidente. Ayaw natin ma-aksident kasi minsan okay ka nga, masustansya ka kumain, ay na-aksident ka bigla, nabagok yung ulo, dumugo, ay natuluyan, di ba? Ang dami nangyari niyan. Accident, biglang namamatay yung tao. So yung gamot mo dapat nakaayos. Papacheck tayo sa doktor, baka kulang sa gamot o mamaya sobra na sa yung gamot. Ina-adjust ang gamot. Number 2, dapat maayos ang mata natin. Kung malabo ang mata, papaayos natin. Kasi baka madaling araw. Minsan madaling araw, doon tayo natutumba eh. Di ba? Hindi natin nakikita. Number 3, dapat safe yung bahay natin. Na hindi tayo matutumba. Lalo na sa banyo. Di ba? Pag naliligo, naku, daming aksidente. Lagi sa banyo ang aksidente. Number 1 area na namamatay isang tao sa CR. Naliligo, natutumba, umiire. Yun ang mga bawal. Balanse. Hindi lang exercise, yung balance ang importante. Dapat maayos yung sapatos natin, kung tsinelas o rubber shoes. Number 2, second thing na bawal, sigarilyo. Alam ko, merong mga pilosopo sasabihin, okay lang manigarilyo, may kilala ako, mahaba ang buhay. Hindi lang naman ito yung factor eh. Maraming factors ang buhay. Number 1, yung lahi. Kung ang nanay, tatay, lolo, lola mo umabot ng 100 years old, so kahit manigarilyo ka, baka mabawasan ka lang ng 20 years. Abot ka pa 80. Pero kung maiksi na or di na maganda yung lahi, marami ng mga sakit, tapos maninigarilyo pa, may lahi kayo ng cancer, mas talo talaga. Mas talo po pag naninigarilyo. Let's say magkaroon ng x-ray, papa-x-ray natin, di ba? Na x-ray, nakita may bukol. Tinatanong lang namin, naninigarilyo ka ba? Pag smoker may bukol, halos 99% lung cancer na yon. Ang hirap ng lung cancer. Diba? Pero kung may bukol, hindi naninigarilyo, medyo may chance na baka infection lang yon, hindi pa cancer yon. Number 3, na kung pwede i-stop o bawasan, para sa akin pwede i-stop na lang eh, alak. Ang problema kasi sa alak, sasabihin mo, Dok, konti lang naman ako uminom eh. Ang problema, iinom ka nga konti, weekend lang, pero pa nagka-problema, nag-away sa pamilya, dadaanin mo sa alak eh. Light drinking ang risk factor sa alcoholic and heavy drinking eh. Pero kung hindi ka marunong ng alak, hindi ka umiinom, kahit may problema ka, hindi mo siya gagamitin eh. Hindi mo siya gagamitin. Pinakamaganda, iwas or stop na lang para safe ang liver mo, ang atay. Baka may fatty liver ka, safe din yung utak natin kasi nakakasira din ng brain cells ang sobrang alak. Ito talaga, i-stop mo. Sobrang stress, sobrang nervyos, lagi nagmamadali, ayan talaga, lalo na sa trabaho. May time pwede ka ma-stress, wag lang yung araw-araw, buwan-buwan na i-stress, baka hindi nakayanin ng katawan, katulad nito. Stop anger. Sobrang galit. Ayan, no? Marami nababalita yan, di ba? Bakit na-atake sa puso? Bakit na-stroke? Nagalit eh. May inaway, may sinigawan eh. Sinigawan yung empleyado. Nagalit. Doon, di na makahinga bigla. Ayan, no? Hindi na siya makahinga. Sa galit kasi, pag nagalit tayo, plus 30 to 40 points ang blood pressure. Kung blood pressure mo, 130/80, subukan mo magalit. Kunin mo yung blood pressure mo. Sigurado ako 170 na yan. Tataas yan plus 40 eh. Galit eh. Mamumula ka. Yun. Kaya iwas galit. Insomnia. Tigil ng insomnia. Dapat masarap ang tulog. Okay? Pag kulang sa tulog, hirap yung katawan. Napakahalaga to. Kung di ka makatulog, di higa-higa na lang tayo. Lalo na pa nagkakaedad, ito. Pag may edad, di ba, may pera na kayo bumili ng pagkain, pero bawal na kumain eh. Yun ang problema. Pag bata ka, pwede ka kumain ng marami, wala ka naman pera pambili. So, stop overeating. Kasi pag sobra ang kinakain natin, talaga basta overweight, malaki ang tiyan, bihira ang taong super overweight, tapos umabot ng edad 80, 90 years old na matabang mataba, bihirang-bihira po yun eh. Kadalasan, basta overweight, mga
50 years old, ang dami ng mga sakit. Blood sugar, high blood, insulin, naka-injection na. So, mahirap talaga. Mahirap po. So, mas konti ang kinakain, katulad ng mga Japanese, mas mahaba ang buhay. Less eating, better. So, yan ang 7 bawal. Ito naman ang 7 dapat mong gawin. Exercise, yung balanse. Okay, para ma-exercise yung puso. Diba? Pa nagja-jogging, naglalakad, pwede na po, brisk walking. Ito po, pinaka-healthy talaga, mga Pinoy foods, mga gulay natin. Basta pag ganito lang kakainin mo araw-araw, walang problema yan. Pampahaba ng buhay ang gulay, di ba? Ito po, kung meron kayong high blood, diabetes, may mga sakit, malaking tulong yung maintenance medicines. Lagi ko nga sinasabi, dati, mga 1930s, 1940s, ang iksi ng buhay ng tao. Baka noon, 40, 50 years old, sasabihin, mamamatay na. Hanggang ganun lang yung life expectancy nila. Ngayon, umabot ng 80, 90, 100. Bakit? Mainly dahil sa maintenance ng gamot. Kasi yung mga high blood dati na sobra high blood, hindi ginagamot eh. Hinahayaan 200 ang blood pressure. Paano walang gamot? Diba? May mga infection, wala rin gamot. Eh ngayon, bawat sakit may mga gamot. Mas nakokontrol. Ang example ko nga lagi, parang baso na nabasag. Palagay natin may lamat to. Pag may lamat to, di lagyan mo ng tapal. Lagyan mo ng glue para tumagal yung baso. Ito mga gamot natin, parang tinatapal niya. Ito yung katawan natin na masira na, may high blood na, may diabetes na. Pag minentain mo sa gamot, natatapalan, nakokontrol eh. Diba? Kung hayaan mo napakataas ang blood pressure, blood sugar, sandali lang, kidney failure, liver failure, diba? Heart failure. Pero pag nakontrol mo ng gamot yung sa puso at sa diabetes, mas hahaba ang buhay. Mas panalo po. Actually, ang dagdag ng buhay na compute nila around 9 years. Eh. Anong ibig sabihin ng 9 years? Kung ang expected life expectancy mo is, let's say, 80 years old ka aabutin, plus 9 yun, 89. So, pag 90 ka abutin, plus 9 yun, 99. Dagdag 9 years sa expected life expectancy mo. So, ito po. Consult sa doktor, lagi maghugas ng kamay, iwas sa infection. Marami nagsasabi talaga pagkakaroon ng close friends, kamag-anak, kaibigan, ito talaga pampahaba ng buhay. Yung happy ka na meron kang kaibigan, meron kang konti lang kaaway mo, ito talaga pampahaba ng buhay. Ito yung pinakamahalaga sa kanila. Yung iba, bago sila mamatay, ano pinakang best tip na pampahaba ng buhay? Dapat ito, close friends. Kaya yung mga mag-isa, yung mga single na walang kaibigan, mag-isa lang nakatira, nakakaano yan eh, nakakatuliro, di ba? Nakasira ng ulo, pag solo ka lang eh. Kailangan mo meron kang social support. At syempre, number 1, matulungin at pagdarasal, napakahalaga. Plus lahat ng mga tips natin. Doktor at dasal. May isang Japanese doctor na nabasa ko, umabot siya lampas 100 years old eh. Ito yung tips niya, ba't siya umabot ng more than 100 years old. Napakaganda yung payo niya. Baka may mapulot tayo. Pakita natin, Doc Lisa. Sabi niya, kahit anong edad, try mo maging independent. Sariling gawa, sariling ayos ng gamit, sariling karga. Mas maganda daw yan. Magiging independent ka eh. Kaya mo tumagal mag-isa. Huwag kang magre-retiro. Kung ano man yung trabaho mo, dapat tuloy-tuloy lang ginagawa mo. Meron ka dapat ginagawa. Kahit hindi pwede na sa bahay lang, natutulog lang. Yan, tuloy-tuloy. Dapat may plano ka pa rin sa buhay kahit anong edad. Huwag magpapataba. Huwag sobrang stress daw sa oras. Huwag lagi hinahabol yung oras. Easy-easy lang. Diba? Alam ko sasabihin na iba, magiging tamad. Di, gawin mo mas maaga ka pumunta. Relax ka lang sa oras. Tumulong sa kapwa, serve society, sa lipunan, may tulong sa community mo. Maghanap ka ng role model na gusto mong abutin, gayahin. Huwag masyado mag-alala sa problema, sa news, sa balita. Ang buhay naman, di mo ma-expect eh. Di ba? Kung lagi ka nag-aalala, wala. Sa pera, huwag sobrang gigil sa pera na puro pera na lang iniisip. Kailangan may pera, pero hindi pwede yun ang number 1 focus. Diyan magkakaproblema, diyan magkakasakit. Ngayon, number 10, maraming sakit at kirot mararamdaman. Alam niya, umabot kasi siya ng 100 years old, so ang dami na niyang kirot-kirot sa katawan. Sabi niya, ang isang technique niya, nakikinig siya ng music, nagpe-painting siya, arts, nag-aalaga siya ng mga hayop, siguro may alaga siyang aso, pusa.
mas nawawala yung mga sakit niya sa katawan. Yun ang ginagamit niya. Hindi siya masyado sa mga pain relievers. At number 11, yung energy daw niya, yung lakas niya, ay dahil masarap ang pakiramdam niya. At sabi niya, masarap daw mabuhay ng mahaba. Parang, it's nice to live longer. Yun ang payo niya. So, anyway, isa lang naman tong outlook na baka meron kayong mapulot dito na ma-apply nyo sa sarili nyo. Okay? Sana po nakatulong to. Pero para sa akin, basically, kailangan may goal eh. Meron ka pang silbi ba? Kung maganda layunin mo, may goal ka. I'm sure masuswertihin ka, mas good karma dito. Tutulungan ka rin ng Diyos, mas maayos yung buhay mo. Pero kung aawayin lang natin lahat ng tao, magbabash lang tayo ng magbabash, eh mahirap naman kung puro away na lang ng away, eh, di ba? May stress lang tayo. So, tumulong lang sa kapwa. God bless po sa lahat.